Ang bawat segundo na lumilipas sa malayo ay parang patak ng ulan na unti-unting bumabasa sa aking puso. Bawat araw na lumilipas, dala ko ang bigat ng pangungulila, isang paalala ng tahanan na naiwan, at mga yakap na hindi ko alam kung muling mararanasan pa. Sa bawat ngiti ko sa mga bagong lugar, may kasamang kirot na pilit kong ikinukubli. DJ Kakay, naisip ko ang mga gabing wala ko sa tabi ng aking anak. Parang may mabigat na batong nakapatong sa aking puso. Sila ang dahilan kung bakit ako lumaban, kung bakit tinitis ko ang pagod, gutom at lungkot. Kahit malayo, dala-dala ko ang mga alaala ng kanilang halakhak at ang tinig ng asawa kong nagsasabing, "Kaya natin to, mahal." Sa bawat liham at tawag, pilit kong itinatago ang pangungulila dahil gusto kong maramdaman nila na buo pa rin ako kahit sa totoo lang may bahagi ng puso ko na naiwan sa Pilipinas. Hello, mahal! Kamusta na kayo dyan? Ang mga bata, kamusta? Ayun, tumigil na si Nathan sa kakalaro. Kanina pa yan tumatawa kasi pinapanood niya yung paborito niyang cartoons. Yung tatlo naman nasa school pa, baka mamaya uuwi na din yung mga yun. Ay, kung alam mo lang, mahal, kung gaano ko sila gustong mayakap ngayon. Kahit amoy pawis pa galing laro o kaya school, wala akong pakialam basta mahawakan ko lang sila. Alam ko, mahal, miss ka na rin nila. Kanina nga tinatanong nila kung kailan ka uuwi. Sabi ko, tiis-tiis lang muna kasi nagtatrabaho si mama para sa future natin. Alam ko naman na para sa kanila to, para sa'yo, para sa anak natin. Pero Marco, ang hirap pala. Araw-araw gigising ako dito mag-isa. Walang halik ng anak ko, walang yakap mo. Mahal, tiisin mo muna ha. Ilang buwan na lang. Maipon na tayo para sa bahay, para sa pag-aaral nila. Isipin mo na lang lahat ng puyat at pagod mo ngayon. May kapalit na maganda sa huli. Oo nga, pero sana pagbalik ko, ganun pa rin sila kalapit sa akin. Ayokong dumating yung araw na mas komportable sila sa'yo kaysa sa akin. Hindi mangyayari yun, mahal. Ikaw pa rin ang mama nila. Kahit gaano ka katagal mawala, hahanap-hanapin ka pa rin niya. Salamat, mahal, ha, sa paulit-ulit mong pag-intindi sa akin. Kung wala ka, baka sumuko na ako. Kaya nga mahal kita eh. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako at hihintayin kita nang makauwi. DJ Kakay, ang sarap sa pakiramdam na may katuwang ako sa buhay na palaging nandyan kapag nararamdaman ko ang pangungulila sa aming pamilya. Kaya kahit anong hirap pa ang aking pagdaanan sa araw-araw ay sila ang aking inspirasyon. Dahil kahit nasa malayo ko ay dama ko ang pagmamahal at pag-asa na magkakasama kaming muli. Tuloy-tuloy pa rin ang ikot ng mundo sa trabaho sa umaga, kausap ang pamilya sa gabi, laging kamustahan at kwentuhan kahit sa ganun lang ay nakakagaan ng pakiramdam. Ang saya tignan ng masaya sila na makita ko kahit sa screen lang sa telephone or sa cellphone. Hanggang sa dumating sa buhay namin ang kaibigan ni Marco na si Neri. Mabait, masipag at tumutulong talaga sa pag-aalaga ng mga anak namin. Sakto naman na kailangan namin ng makakatulong ni Marco sa bahay. Dahil di niya kayang pagsabayin ang trabaho at ang mga bata na hatid sundo sa eskwelahan. Kaya malaki talaga ang naitulong niya sa aming pamilya. Oh, Neri, buti naman at natuloy ka. Pasensya ka na, medyo magulo pa rito sa bahay. Ayos lang. Medyo nahihirapan lang ako sa biyahe pero okay lang. Mabuti nga nakarating ako agad. Akin na yung mga bagahe mo. Napagod ka pa sa biyahe. Alam mo ba, tamang-tama talaga ang dating mo. Halos mabaliw na ako sa kakaisip kung paano ko pagsasabihin ng trabaho at ang mga bata. Ay naku, Marco. Wala yun. Masaya rin naman ako na makatulong. Tsaka mahal ko na rin yung mga chikiting. Parang mga pamangkin ko na rin sila. Alam mo, sobra ako nagpapasalamat. Si Lisa rin. Tuwang-tuwa nung nalaman na tutulong ka rito sa bahay. Sabi niya, malaking ginuhawa to para sa atin. Oo nga. Nakausap ko nga siya nung isang araw.
Ang bait niya. Ramdam ko na mahal niya kayo kahit malayo siya. Oo, lahat ng to ginagawa niya para sa pamilya. Kahit minsan, ramdam na ramdam kong pagod siya. Pinipilit pa rin niyang umiti para sa amin. Alam mo Marco, bihira na ang ganyang asawa. Yung tinitiis ang layo at hirap para lang sa kinabukasan ng pamilya. Oo, kaya nga gusto ko ring ipakita na pinahahalagan ko lahat ng sakripisyo niya. Kaya nga ako kahit hirap din sa trabaho, hindi ko pinapabayaan ang mga bata. Pero syempre, minsan tao lang, napapagod din. Kaya nga nandito ako, para kahit papaano, may karamay ka. Huwag mong iisipin na mag-isa ka sa laban na to, Marco. Aalis na pala ang mga bata. Teka lang, maghanda muna pala ako ng mga baon nila. Ako na maghahanda, Marco. Magpahinga ka na muna. Sigurado ka? Oo naman, hindi ako mapapagod basta para sa inyo. Basta asahan mo na hindi lang bilang alalay, kundi bilang kaibigan na rin. Salamat, Neri. Malaking bagay ito para sa amin. Siguro nga, minsan, dumarating ang tulong sa oras na hindi mo inaasahan. TJ, kakay sa mga panahong yon, ramdam ko ang ginhawa na may katulad ni Neri na tumutulong sa aming pamilya. Akala ko noon sa batang tiwala at kabuting ipinapakita niya. Hindi ko alam, sa katahimikan ng mga araw na lumilipas, may mga bagay palang unti-unting nagbabago. At hindi ko man nakikita, pero nararamdaman ko naman ito sa huli. Sa bawat tawag ko kay Marco, may kakaibang lamig sa kanyang boses. Sa bawat tanong ko, may mga sagot na tila minadali. At sa likod ng mga ngiting ipinapakita sa akin sa video call, may mga lihim na pilit niyang tinatago. Noon iniisip ko na baka dahil sa pagod, pero may kutob na kumakatok sa aking puso. Isang takot na ayaw ko sanang paniwalaan. Hello, mahal! Kamusta ka dyan? Kumain ka na ba? Oo, kumain na. Pagod lang galing trabaho. Ah, ganun ba? Kumusta naman ng mga bata? Nakakapag-aral ba sila o nakapag-aral ba sila kanina? Oo naman. Tinulungan ni Neri mag-review. Buti naman. Buti nandiyan si Neri para may katuwang ka. Kamusta siya? Ayos lang, nasa kusina, naglilinis. Lagi na lang ba siyang nandyan kahit gabi? Siyempre tinatapos lang niya yung gawain. Wala namang masama doon. Wala naman akong sinasabi na masama, mahal. Nagtatanong lang ako. Oh, kamusta ka naman dyan? Nakakapagpahinga ka naman ba? Kahit papaano. Pero namimiss ko na kayo. Lalo na ang mga bata. Gusto ko nang umuwi. Konting tiis pa, mahal. Para sa kinabukasan natin to. Oo, titiis pa. Sige mahal, magpahinga ka na. Sabihin mo na lang ako kung may kailangan ka o mga bata, ha? Oo, sige. Good night. Good night. Oh, Neri. Ang bango naman na niluluto mo. Ano to? Tinola, Marco. Sabi mo dati, paborito mo yan, di ba? Naalala ko lang habang nasa palengke kanina. Grabe. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nakatikim ng lutong tinola. Salamat ha. Sobra. Ay, maliit na bagay lang yon, Marco. Sabi ko nga, mas gusto kong may pinagkakaabalahan. Mas masaya pag nakakatulong ako. Alam mo, malaking tulong ka talaga, Neri. Kung wala ka, ewan ko, baka tuluyan na akong sumuko sa pagod. Huwag mo namang sabihin yan. Hindi ka pwedeng sumuko, Marco. Kailangan ka ng pamilya mo at kahit papaano, nandito rin ako para alalayan ka. Oo, alam ko. Kaya nga parang gumagaan ang araw ko kapag may nakakakwentuhan ako rito sa bahay. Hindi lang puro trabaho at responsibilidad. Marco, alam mo, bihira ako makakita ng lalaking kagaya mo. Yung kaya talagang magsakripisyo para sa pamilya. Siguro kasi walang choice at mahal ko ang pamilya ko. Kahit malayo si Liza, gusto kong panindigan ng lahat. Swerte siya. Kasi kahit wala siya rito, may Marco siyang maaasahan. Swerte rin ako sa kanya. May ana akong kasama rito. Kahit paano may nag-aalaga pa rin sa akin at sa bahay. Hindi ko naman hinihintay na suklian mo, basta alagaan mo lang ang sarili mo kasi kapag napagod ka, mahirap na. Oo, aalagaan ko. Salamat, Neri.
DJ Kakay, sa bawat pagtatapos ng tawag namin, ramdam ko na parang may pader na unti-unting namamagitan sa amin. Hindi ko alam kung gawa lang ng distansya o may ibang dahilan na pilit niyang itinatago. Pero pinalagpas ko yon dahil ayoko sa sarili kong pakiramdam manggaling ang pag-iisip ng mali. Isang araw, DJ Kakay, habang nagsascroll ako sa social media, nakita ko ang picture ni Marco at ng aming mga anak at si Neri magkasama, nagtatawanan na para bang isa silang buong pamilya. Sa tawag, narinig ko pa ang mga halakhak ni Neri kahabang kausap ko si Marco at ang mga bata. Talagang naiinggit ako, hindi dahil ayaw kong masaya sila, kundi dahil gusto kong ako sana ang kasama nila. Pero wala na akong magagawa kundi ngumiti. Magpanggap na ayos lang, kahit ramdam kong unti-unti na akong nawawala sa litrato ng sarili kong pamilya. Oh, mahal. Ayos ka lang ba dyan? Medyo maingay dito ha, naglalaro kasi si Sam at Mika. Ay naku Liza, sorry ha, magulo dito. Pero alam mo, ang saya ng mga bata ngayon. Kanina, ako pa nagturo kay Mika mag-bake ng cookies. Aba, parang anak ko na rin yan. Sumunod agad sa mga utos ko. Ganun ba? Buti naman nag-e-enjoy sila. Oo naman, si Sam nga ayaw na akong iwan kanina. Sabi niya, Tita Neri, dito ka lang ha, huwag kang aalis. Ang sweet ng mga anak mo, Liza. Oo nga, parang mas close na sila kay Neri ngayon, ano? Oo, mukhang masaya nga sila dyan. By the way, Liza, tignan mo to, fresh na fresh. Sigurado ako pag uwi mo magugustuhan mo rin to. Pero baka maubos na bago ka makarating. Oh, mahal. Ayos ka lang? Parang matamlay ka ata. Medyo pagod lang sa trabaho, pero ayos lang, mahal. Marco, dali tingnan mo to. Niluto ko para sa inyo. Sandali lang, mahal ha. Ang sarap ng adobo ni Neri. Alam mo bang paborito ng mga bata to? Ganun ba? Buti naman. Buti na lang may nag-aalaga sa inyo dyan. Oo. Malaking tulong talaga si Neri. Kung wala siya, ewan ko kung paano ko mapagsasabay-sabayan lahat. Wow, ang galing naman yan. Nakaka-proud naman marunong ka ng mag-drawing. Halika na, kakain na tayo habang mainit pa. Mahal, tatawag ako ulit mamaya ha. Kain lang muna kami. Sige. Ingat kayo dyan. DJ Kakay, sa mga sumunod na linggo, napansin ko ang kakaibang pagbabago. Tuwing may tampuhan o hindi pagkakaintindihan kami ni Marco, laging naroon si Neri. Handa siyang umalalay, magpakalma at umaligid sa paligid niya. Minsan nga sa tuwing magkasama sila sa mga gawain, parang sila na mismo ang mag-asawa at hindi ako. Sa mga mata ng ibang tao, natural lang siguro ang pagiging malapit nila. Pero sa puso ko, isa itong unti-unting sugat na lalong lumalalim. Nakikita kong mas bumabagal ang paglapit sa akin ni Marco, habang mas lalo siyang kumakapit kay Neri. At habang mas tumitibay ang presensya niya sa buhay ni Marco, ako naman, unti-unting nawawala sa larawang iyon. Nakikita ko mga ngiti niyang matagal ko nang hinahanap, pero sa iba ko na nakikitang ibinibigay. Oh, mahal. Buti nakatawag ka. Kamusta dyan? Ayos lang, mahal. Mahaba lang ang shift ko kanina. Ikaw, kumusta kayo dyan? Naku Marco, tikman mo to. Sigurado ako magugustuhan mo. Sandali lang, mahal ha. Titikman ko lang yung luto ni Neri. Kausap mo ba si Liza? Pakausap naman. Matagal na rin kaming di nagkakamustahan eh. Sige, andali. Hello, mahal. Kausapin ka daw ni Neri. Ito. Neri, oh. Hello Liza. Kumusta ka na? Grabe. Ang tagal na rin nating di nag-usap. Alam mo, nabanggit sa akin ni Marco na medyo nagkatampuhan kayo. Sana huwag mong isipin na may masama siyang ginagawa ha. Talaga nagtatrabaho siya ng maayos at naaalagaan niya yung mga anak niyo. Siyempre, natutulungan ko na rin siya. Oo nga parang sobra na nga ang pag-aalaga mo. Pati mga bata, close na rin sa'yo. Baka nakakaabala na kami sa'yo ha. Naku, hindi. Huwag mo nang isipin yun, mabait naman sila at masunurin. Kaya hindi ako nahihirapan. Pero grabe lang talagang chismis sa labas. Minsan napagkakamalan si Marco na may bagong asawa. Nasabi nga sa akin ni Tita Beth,
Parang nga. Pero hayaan mo na yung mga ganyan. Wala naman silang dapat ichismis kung hindi naman totoo, di ba? Oo naman. Makakaasa ka na tutulungan ko kayo syempre. Bilang kaibigan ko si Marco at habang di pa ako nakakahanap ng stable na trabaho, nagpapasalamat nga ako na tinanggap niyo ako sa pamilya niyo eh. Wala yun. O sige na, kausapin ko lang si Marco. Sige, bigay ko sa kanya. Marco, kausapin ka daw ulit ni Liza. Oh, mahal. Kamusta ang usap nyo? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na mag-alala sa amin lalo na sa akin. Maayos naman kami at tinutulungan ako ni Neri. Oo na. Pero hindi mo rin ako masisisi na mag-alala. Lalo na't hindi ko na mamonitor ang mga galaw at ginagawa nyo. Ang dami ko nang naririnig na chismis din. Tsaka namimiss ko na kayo. Ang dami ko nang hindi nabantay yung mga bata, yung mga activities nila. Pati yung birthday nila. Ni Pasko o New Year, hindi ko man lang sila makasama. Kaya sana makauwi na ako. Sana nga mahal. Miss na miss ka na namin ng mga anak mo. Basta mag-iingat ka dyan. Oh, sige na. Ihahatid ko pa ang mga bata sa school. Bye, I love you. DJ Kakay, matagal-tagal na rin ako hindi nakauwi. Pero kahit gaano pa ako katagal dito sa ibang bansa, hindi mo nawawala sa isip ko ang aking pamilya. Silang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Sila ang aking inspirasyon sa bawat araw na lumilipas. Ngunit sa bawat tawag, bawat mensaheng natatanggap ko, mas lalo ko nararamdaman ang matinding pangungulila. Gusto ko silang makasama kahit sandali lang. Kaya napagdesisyonan kong umuwi ngayong Pasko at bagong taon para muling maramdaman ang saya at init ng isang buong pamilya na masaya. Pero hindi pala ganong kadali. Para bang may puwang na sa lugar na dapat ay para sa akin. Sa halip na yakap at halik ang sumalubong sa akin, may mga matang nagtatago ng pag-aalala at may mga ngiting may halong pagtataka. Mahal, nandito ka na pala. Surprise! Hindi na ako nagsabi para naman ma-surprise kita. Pati yung mga bata. Grabe, namiss ka namin. Mga bata, si mami nyo nandito na. Uy, Liza! Welcome home! Naku, sakto. May niluto ako. Halika, tikman mo. Salamat, Neri, pero mamaya na siguro. Gusto ko muna makasama yung pamilya ko. Sige na mahal, sumabay ka na. Matagal-tagal na rin wala. Baka magustuhan mo yung luto niya. Sige, pumasok na tayo sa loob. Mainit na dito sa labas eh. Alam mo ba, Liza, habang wala si Marco, tinuruan ko yung bunso niyo kung paano gumawa ng cookies. Ang galing niya, para na siyang little chef. Oo nga eh, halos araw-araw gusto niyo mag-bake. Buti na lang nandyan ka para turuan siya. Talaga? Buti naman. At least may kasama sila sa mga ganon. Siyempre, ayoko naman na maboard sila at saka para hindi na rin masyadong ma-stress tong si Marco sa lahat ng mga ginagawa niya dito sa bahay. Mabuti na lang, nandyan ka pala, Neri. Laking tulong mo kay Marco at sa pamilya namin. Mahal, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Malaking bagay talaga yung pagtulong ni Neri dito. Wala namang masama. Hindi ko naman sinasabi na masama. O siya, ihahanda ko na yung dessert. Favorite mo yun, di ba, Marco? Favorite mo, mahal? Hindi ko yata alam na mahilig ka na sa dessert. Natutunan ko lang kumain mula nung niluto ni Neri. Ganun ba? Ang galing pala ng luto ni Neri at sa mga gawain, no? Kaya pinagkakatiwalaan kita sa mga ganitong bagay, lalo na nasa ibang bansa pa ako. Wala yun. Maliit na bagay. Huwag kayong mag-alala dahil nandito naman ako. Sasamahan kita sa pagtulong dito kaya hindi ka mahihirapan, Liza at Marco. Sige, salamat, Neri. Sa bawat linya, sa bawat titig, ramdam ko ang unti-unting pagbabago. Hindi ko alam kung ano lang ba ang aking iniisip o talagang may kakaiba sa pagitan nila. Kahit gano'n ang nararamdaman ko, pinili ko munang isang tabi ito. Ang gusto ko lang sa mga oras na yon ay sulitin at i-enjoy ang bawat araw na kasama ko ang aking pamilya. Akala ko magiging sapat na yon para maging masaya. Pero habang nagbabanding kami bilang pamilya, hindi pa rin mawala sa bibig ni Marco ang mga kwento tungkol sa banding nila ni Neri kasama ang mga bata.
Hindi ko na alam kung paano ako dapat mag-react. Para bang kahit nandito na ako sa tabi niya, may pagitan pa rin sa amin. Isang distansyang hindi ko maabot at hindi ko maintindihan kung bakit. Alam mo, mahal, noong wala ka pa rito, ang saya-saya ng mga bata nung dinala kami ni Neri sa park. Grabe, halos ayaw na nilang umuwi. Ah, ganun ba? Buti naman at nakapasyal-pasyal kayo ng mga bata. Oo, tapos nung birthday ni Bunso, si Neri pa ang nagluto ng spaghetti at cake. Ang saya talaga. Buti pa siya. Buti pa siya natutukan yung mga ganyan. Ako kasi wala. Syempre andito siya. Tsaka gusto lang naman niya makatulong habang wala ka. Marco, minsan naiisip ko, mas masaya ka yata kapag kasama mo siya. Ha? Ano na naman to, mahal? Wala yun, ha? Kaibigan lang natin siya. Kaibigan, pero bakit pati ibang tao na pagkakamalan kayong mag-asawa? Chismis lang yun. Wala kang dapat ipag-alala. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na marinig sa ibang tao na mas bagay pa daw kayong dalawa? Na mas alam niya pang gusto mo kaysa sa akin? Na mas napapasaya ka niya habang ako minsan lang tayo mag-usap? Mahal, mali ang iniisip mo. Kung may napapansin ka man, makadala lang ng pagod at distansya natin to. Distansya, oo. Pero minsan kahit nandito na ako, parang mas malayo ka pa rin sa akin. Huwag mo nang isipin ang mga ganyang bagay, mahal. Basta isipin mong masaya kami na kasama ka namin at andito tayo para mag-enjoy, di ba? Oo nga. Sorry kung ganito yung mga iniisip ko. Sige, tara na. Kain na muna tayo. Kakababa lang ng mga bata sa rides, baka gutom na mga yun. Mabuti pa nga. Sige, tara. Minsan talaga hindi natin kayang kontrolin ang mga pangyayari. Minsan kahit anong pilit mong magpakatatag, may mga salitang kaya kang gumuho sa isang iglap. Matagal ko nang pilit tinatanggal sa isip ko ang mga hinala. Sinubukan ko maging masaya, magpikit ng mata at magpanggap na wala akong napapansin. Pero sa gabing ito, mismong sa harap ko pa maririnig ang katotohanan na ayaw kong marinig. Akala ko kaya ko pang tiisin. Akala ko kaya ko pang palampasin ang mga hinala at selos na bumabalot sa aking puso. Pero hindi ko inaasahan na sa mismong harap ko, maririnig ko ang mga salitang matagal ko nang kinakatakutan mula sa taong pinagkakatiwalaan ko. Marco? May gusto sana akong sabihin. Oh, ano yun, Neri? Marco, matagal ko na itong nararamdaman. Ayokong itago pa. Marco, gusto kita. Neri? Ano? Lisa, teka. Narinig ko mismo, Marco. Narinig ko kung paano mo tinanggap yung pag-amin niya. Hindi ko tinanggap. Nabigla din ako. Kaya pala ang saya-saya mo kapag magkasama kayo. Kaya pala kahit nandito na ako, parang wala ka pa rin gana sa akin. Lisa, hindi yan. Anong hindi? Narinig ko mismo, Marco. Narinig ko kung paano ka, kung Lisa, paano kayo. Hindi mo naiintindihan. Anong hindi ko naiintindihan? Na mas mahal mo siya kaysa sa akin? Na mas gusto mo siya dahil mas matagal mo siyang nakasama kaysa sa akin na sarili mong asawa? Tama na, Lisa. Liza, oo, totoo. May nararamdaman ako para kay Marco. Pero wala akong planong sirain ang pagsasama nyo. Ganun ba? Pero paano ko paniniwala yan kung sa bawat kwento, sa bawat ngiti, lagi siyang masaya kapag ikaw yung kasama? Lisa, huwag mong bigyan ng malisang lahat ng kabutihan na ginagawa ni Neri. Kung may gusto man si Neri, wala akong kasalanan doon at ikaw ang mahal ko. Mahal. Pero bakit, Marco? Bakit sa tuwing may problema tayo, siya inilalapitan mo? Dahil minsan, Lisa, natatakot ako sa reaction mo. At si Neri, nandyan lang. Pero hindi ibig sabihin na siya ang mahal ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang paniwalaan yan, Marco.
Liza, kahit gaano pa ako umamin, wala akong laban sa pagmamahal ni Marco sa'yo. Ikaw lang ang may hawak kung hahayaan mong masira kayo o piliin mong lumaban para sa kanya. Sana nga totoo lahat yan ng mga sinasabi nyo. Kasi ngayon di ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Lalo na pinagkatiwalaan ko kayo, pati na rin ikaw, Neri. Nasaktan ako, DJ Kakay, kahit ganun lang. Ramdam ko ang kirot na dumiretso sa puso ko. Napapaisip ako, tama pa ba na ganito ang maramdaman ko? Matagal akong nanirahan at nagtrabaho sa ibang bansa para sa aking pamilya. Para sa kanilang kinabukasan. Lahat ng pagod, sakripisyo at pangungulila ay aking tiniis. Pero bakit? Bakit sa pagbalik ko, parang may kulang pa? Lumipas ang ilang araw, magkasama pa rin kami sa isang bubong. Pero ang tahanang inasam kong maging masaya ay tila naging malamig at tahimik. Walang imikan. Tanging tunog ng mga yapak at mahihinang kilos ang umaalingaw-ngaw sa paligid. Para bang lahat kami takot nang magsalita. Liza, bago ako umalis, gusto kong humingi ng tawad. Hindi ko sinasadya na ganitong maramdaman mo. Matagal na tayong magkakilala at itinuring din kita na kaibigan. At hindi ko kailanman naisip na sirain ang pamilya mo. Neri, hindi madali para sa akin itong nakaraang araw. Oo, matagal na tayong magkaibigan pero hindi mo rin maiintindihan kung gaano kahirap ang sakripisyo na ginawa ko para sa kanila. Alam ko, at mali ako kung may mga nagawa akong hindi ko naisip na makakasakit sa'yo. Pero maniwala ka, wala akong masamang intensyon. Siguro, oras na rin para bigyan ka ng space. Siguro nga, Neri. Tsaka, salamat na rin sa pag-aalaga sa kanila habang wala ako. Pero kailangan ko ring buuin ulit ang pamilya ko. Sa paraang dapat ako ang naroon, hindi ibang tao. Naiintindihan ko, Liza. Sana dumating yung araw na maibalik ninyong lahat sa dati. Mag-iingat ka sana. Nung araw na dumating ang pagkakataon, naaalis na si Neri. Para bang nabunutan ako ng tineka. Pero may kirot pa rin. At doon lumapit sa akin si Marco. Sa unang pagkakataon, siya mismo ang nagsimula ng pag-uusap. Yan din ang nagustuhan ko kay Marco bukod sa pagiging provider at pag-aalaga niya sa mga anak namin. Kaya't hindi ko maiwasan ang pagsiselos kay Neri. Lalo na at matalik at matagal na niya itong kaibigan. Lisa, pwede ba tayo mag-usap? Ano pa bang pag-uusapan natin, Marco? Halos araw-araw, iniisip ko kung saan na nga ba ito mapupunta. Alam ko, nagkamali ako. Hindi ko agad naisip na iba na pala ang dating ng pagiging malapit namin ni Neri. Wala akong intensyon na saktan ka, mahal. Pero nasaktan pa rin ako, Marco. Alam mo ba kung ilang taon ako nagtiis? Ilang Pasko at bagong taon na wala ako sa piling nyo para lang maibigay ang maginhawang buhay sa inyo. Alam ko. At gusto kong bumawi. Simula ngayon, ayusin natin to. Hindi na ako magpapabaya. Ikaw at ang pamilya natin, kayo ang uunahin ko. Sana nga totoo yan, Marco. Ayokong maranasan ulit yung ganito. Pagod na akong mag-isip kung may lugar pa ba ako dito sa sarili nating pamilya. DJ Kakay, hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng pagkakataon. Pero sa sandaling yon, pinili kong paniwalaan ang mga salita niya. Siguro iyon na ang simula para muling ayusin ang pamilyang matagal ko nang ipinaglalaban. DJ Kakay, dumating ang araw na pinakahihintay ko, ang Pasko. Sa dami ng pagsubok sa mga luhang tumulo at sa mga gabing puno ng tanong, ngayon ay narito kami. Kompleto, magkakasama at sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, ramdam ko ang tunay na init ng tahanan. Habang nakikita ko ang kislap sa mata ng aking anak at ang ngiti ni Marco, hindi ko maiwasang balikan ang mga taon na magkalayo kami. Noon tanging mga tawag at video chat lang ang nagsisilbing tulay sa aming pagmamahalan.
Pero ngayon, wala nang screen na namamagitan sa amin. Nandito ako at sa puso ko, ramdam kong dito na rin ako mananatili. Mahal, parang ang gaan ng Pasko ngayon, no? Wala nang malayo, wala nang puro tawag at video chat lang. Oo nga, mahal eh. Iba yung pakiramdam na nandito ako mismo. Nakikita ko kayong lahat. Nahahawakan ko kayo. Dati kasi tuwing Pasko, titingala lang ako sa langit at iisipin kung hanggang kailan ako maghihintay para maramdaman ulit to. Pero tignan mo tayo ngayon. Buo. Kahit ilang pagsubok pang dumaan sa relasyon natin, nandito pa rin tayo. Marco, aaminin ko, may mga panahong gusto ko nang sumuko. Lalo na kapag nakakaramdam ako ng lungkot at pagod sa trabaho sa ibang bansa. Pero tuwing naiisip ko kayo, lalo akong kumakapit. Kaya kahit ang tanong ko noon ay, hanggang kailan ako maghihintay? Pinili kong maghintay, mahal. Kasi alam ko, darating din yung araw na to. At ngayon, nandito na yung araw na yun. Oo nga eh. At ngayong hawak ko na itong pagkakataon, ayokong pakawalan. Kaya napagdesisyon ko, mahal, hindi na ako aalis. Mag-i-stay na ako dito sa Pilipinas. Totoo ba yan? Ibig sabihin na araw-araw na tayo magkasama? Oo. Ayoko nang umabot sa punto na itanong sa sarili ko kung hanggang kailan bago kayo makasama. Gusto ko bawat araw maramdaman kong nandito ako. Para sa'yo. Para sa mga anak natin. Lisa, may gusto rin sana akong sabihin. Yung tungkol kay Neri. Marco, tapos na yun. Ayoko na sanang balikan pa. Alam ko. Pero gusto ko pa rin humingi ng tawad. Sa lahat ng pagkakataong napapaisip ko na baka may iba akong nararamdaman para sa kanya. Sa lahat ng kilos ko na baka nagbibigay ng maling akala. Pasensya na. Hindi ko ginusto na masaktan ka. Lalo na't alam kong lahat ng ginagawa mo sa ibang bansa ay para sa atin. Hindi ko itatanggi, nasaktan talaga ako. Nasa malayo ako. Iniisip ko kung ano na yung nangyayari dito. Tapos may maririnig pa akong ganon. Pakiramdam ko habang naghihintay ako, baka unti-unti ako napapalitan sa buhay niyo. Lisa, totoo. Naging magkaibigan kami ni Neri. Pero wala na. At hindi na magkakaroon ng ibang kahulugan yun. Nung wala ka, akala ko kaya ko nang punan yung lungkot sa tulong ng ibang tao. Pero mali pala. Walang makakapalit sa'yo. Lalo na nung isang gabi, napatingin ako sa litrato natin. At dun ko na-realize na kahit ilang taon pang lumipas, ikaw at ikaw pa rin ang babalikan ko. Marco, sa totoo lang, natakot ako noon na baka pagbalik ko, iba na yung madatnan ko. Pero siguro nga, lahat ng pagsubok na yon kailangang mangyari para mas makita natin kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Kaya mula ngayon, Lisa, sisiguraduhin kong wala ng bagay o taong makakasira sa atin. Ayokong muli mong itanong sa sarili mo kung hanggang kailan ka maghihintay. Kasi hindi ka na maghihintay pa. Salamat, mahal, ha? Kahit minsan nagkulang ako sa oras at pasensya, hindi mo ko iniwan. Sa kabila ng lahat ng selos, tampuhan at pagsubok, pinili nating ipaglaban ng pamilya natin. Ako nga ang dapat magpasalamat, Lisa. Sa lahat ng sakripisyo, sa pagmamahal, at sa pagpili sa atin. Mahal, kung may natutunan ako sa lahat ng nangyari, yun ay hindi nasusukat sa distansya ang pagmamahal, kundi sa katapatan. At ngayon, siguro nga, lahat ng sakit at selos na pinagdaanan ko ay kailangan mangyari para mas patibayin tayo. At ngayong nandito ka na, mahal, sisiguraduhin kong hindi ka na ulit maghihintay. Yan lang naman ang hiling ko, Marco, na ang tanong na hanggang kailan ako maghihintay ay hindi ko na ulit sasabihin. Kasi alam ko na, tapos na ang paghihintay ko. Kasi mula ngayon, magkasama na tayo.
Minsan sa buhay, dumarating ang panahon na sinusubok ka. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang tao. Sa panahong tatanungin mo ang sarili mo, kaya ko pa bang maghintay o dapat na bang sumuko? Sa halos bawat gabi sa ibang bansa, tinatanong ko hanggang kailan ako maghihintay. Sa pagmamahal ko kay Marco, natutunan kong hindi laging madali ang manatili. Mas madaling bumitaw kaysa magtiis. Pero natutunan ko ring ang tunay na pagmamahal ay nasa pagpapatawad, pagtanggap at paninindigan sa pangako. Ngayon hindi ko na kailangang magbilang ng araw para maramdaman ko na buo ako dahil may tahanan at yakap na naghihintay sa akin. DJ Kakay, ako si Liza. At ito ang kwento ng pusong naghintay, nasaktan pero piniling manatili. Magmahal hanggang kailan ako maghihintay. Hanggang ngayon lang dahil mula ngayon, pagkasama na kami.